bakit merong mga ganito is because of the presence of God. Amen? This verse, yung 2 Chronicles 7:14, is God's promise that those who turn from their sins, when you call on Him and walk in His ways, will experience the revival of the presence and blessings of God. Aanhin natin ang kagalingan, aanhin natin ang mga biyaya, aanhin natin ang mga bagay nito. Or, on the other hand, walang tunay na repentance, walang tunay na tagumpay sa mga kasalanan, victory over sins. At gayon din po, blessings can even be a curse sometimes kung wala ang presence ng God. Amen po ba? So, tingnan po natin, what are the enemies of revival? Bakit sa personal nating buhay or sa bahay o sa church ay hindi natin na maranasan yung tunay na revival o yung pagkilos ng Panginoon. First, there is pride, kahambugan, kawalan ng pagpapakumbaba. I always remember, at malaki ang nagawa nito sa akin. When we're third year high school, nakalagay doon sa aming classroom, humility is a strange thing. Humility is a strange thing. If you think you have it, you don't. Yan. Yung daw kapakumbabaan, nakakataka. Strange, ano po. Pag inisip mo daw na meron ka nito, wala ka noon. Ayan. So, yun, alam niyo po, yung pag-pop up ng mga ulo or paglaki nito or to the point that we are living our own lives. Ano po? Alam niyo ba na yung hindi pagbabasa ng Biblia, hindi pagkuha ng paghihintay sa tinig ng Panginoon ay mga bagay na nagpapakita ng kawalan ng pagpapakumbaba. Why? Because we are telling our God na okay lang, kaya ko nito, ganito. Kaya sabi doon sa 1 Peter, humble yourselves before the Lord. Amen? Humble yourselves before the Lord. And He will lift you in due time. Kaya makikita po natin, ma-appreciate natin yung 1 Peter 5, specifically written for the elders, dahil mahirap ang gawain ng elders o ng pastors. Ano po? Kaya nga, cast all your cares. Ang hindi paglalaga ng ating mga problema sa Panginoon is a form of kahambugan. Tama po ba? Kasi hindi mo inaasa sa Panginoon eh. Well, sabi ko sa 2 Chronicles 7:14, if my people shall humble themselves. So, without humility, walang revival. In the absence of humility, nandun yung pride. At kung may pride, ibig sabihin hindi tayo maasa sa Diyos. Kaaway yun ng revival. Hindi tayo magkakaroon. Why? Ano yung ugat ng lahat ng mga initingnan natin na may revival? It is the presence of God. And God resists the proud. Amen? He resists the proud. Kaya walang presence ng God kung nandun ang kahambugan. Sabi sa pahayag 3:17, sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ko nangangailangan ng anuman. You see, pag nandun yung yaman, kayamanan, ito ni sinasabi ni Pastor kanina, we may be accumulating wealth, nandun yung mga blessings, pero kung wala yung presence ng God, blessings can be a curse. Ako'y mayaman at nagkamit ng kayamanan at hindi ako nangangailangan ng anuman. At hindi mo nalalamang ikaw ang aba at maralita at dukha at bulag at hubad. Blessings ay po pwedeng makabulag sa atin. Blessings ay mag-aalis sa atin ng ating humility. And it can be a pride. Ano po? Kaya, purihin ang Panginoon. If we want God to move, and if we want na tayo ay gumalaw, last Sunday was a very special Sunday for all of us doon po sa church, at least sa church. And ang amin pong goal is that we may pray like never before as a congregation. At nabanggit ko nga, if you have been praying sa isang grupo
or sa isang public prayer na mas mahaba kaysa yung personal prayer mo, without being judgmental, I think may problema. I-analyze niyo po yun, Ma'am Beverly. Kung yung prayer natin, ano po, ang tagal-tagal natin mag-pray. Kasi ang daming naikinig, baka ganun. Pero pag solo na tayo, naku, bago pa tayo, hindi tayo makatagal ng pananalangin. Ano po? Something is wrong. I think something is wrong. Make me validate that statement. Ano po? So, pag walang humility, wala yung presence ng God, walang revival. Second, prayerlessness. Ayan na nga po. Yan. Thank you, Ma'am Bebs. Definitely. So, prayerlessness is an enemy of revival. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Mayroong nag-humble pero kulang naman sa prayer. Ano po? So, prayerlessness is an enemy of revival. You see, we are using yung common text na to, pero kita nyo po yung ma-appreciate sana natin. Kaya wag po tayong acne. Ano po yung acne? I was preaching 2 Sundays ago. Ano po yung acne? Problema sa church yung acne. AKNY. Ano yung acne? Alam ko na yan. Yan. Pride po yun eh. Yung, ay, alam ko na yan. But I will tell you, ano po, gently, may I remind tayo pong lahat dito, tayong lahat, na tayo, it is one thing that we know the word, it is another thing that we apply the word. Yan. Thank you po, Pastor Randy. Alam ko na yan. Yan ang problema. Acne. Akala ko nung una kong marinig yun, yung pimples eh. Ano po. But anyway, so prayerlessness is an enemy of revival. Kayo'y nangag-iimbot, sabi ni Santiago, at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay, at kayo'y naiinggit, at hindi maaring kamtan. Kayo'y nakikipag-away at nakikipagbaka. Grabe, hindi ito basta away. Warfare. War. Kayo wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Anong reason? Hindi nagpe-pray eh. Ang gusto niya, kunin yung sa iba. Eh, pwede naman siyang humingi ng kanya. Lord, gusto ko yon. To the point na, Lord, gusto ko yung asawa noon. Naku po, wag naman sana mangyayari yon. Ano po? Pero sabi sa verse 3 ni Santiago, kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap. Why? Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen? So, mayroong motive sa prayer. And to the point na yung ating panalangin, nakala natin panalangin yon, yung pala, pagrereklamo sa Diyos o kaya pag-iimbot. Ano po? Kaya, purihin po ang Panginoon. Prayerlessness is definitely walang revival. Prayer precedes revival. Humility precedes revival. In the absence of humility, pride will set in at wala doon ang presence ng God. Kung wala ng prayerlessness is also a form of pride. Eh, hindi ka na kailangan mag-pray. Kita nyo, pag go lang tayo ng go. O kaya pagka masyado tayong malakas ang loob, parang kasi nakasanayan na natin gawin yon na dati na ako nagpipreach, di na ako mag-aaral, that's pride. Tinutugon naman ng Panginoon. Eh, remember ito po, basic at mga ka-intercessors at ka-warriors natin. Very basic po to. Hindi tayo nagpe-pray for answered prayers o para sa mga tugon sa dalangin. Hindi tayo nagpe-pray para lang sa mga tugon sa dalangin. Nagpe-pray tayo because we miss our God. Hallelujah. Alam niyo po, pagka minsan masyadong overwhelmed ng maraming mga gawain, habang alam natin na busy with the king, but not with, busy with the kingdom, but not with the king. Alam natin yun, pero minsan nadadaya pa rin tayo, nabibisi pa rin tayo, and there are times na umiiyak tayo. Lord, Lord, I want you. I want your presence. Doon nagsisimula ang revival. Di ba? Yun ang kabutihan ng Panginoon. Inigit niya lagi tayo, at ang tugon pa rin, prayer. Para yung bata nag-aaral, sabi ng tatay,
Okay, mag-aral ka sa Manila. Kaya ang ginawa, binigyan ng 1 taong allowance. Aba, first year, 1 taon bago nagpakita yung bata kasi may allowance. So ginawa ng tatay, dahil namimiss niya yung anak, ginawang per sem ang allowance. Aba, dadalawang beses na ikita sa 1 taon. Kaya ginawa niya, pang monthly na lang yung allowance. Kaya buong buwan yung anak umuuwi para makita yung tatay at para humingi ng allowance. Kapatid, hindi po bumbero ang Panginoon. At dapat po nating maunawaan that we pray not for prayers to be heard and to be answered. Not even the blessings. Icing on the cake na lang yun. We pray because we want to be with our God. Amen? So, prayerlessness is an enemy of revival. Wrong priorities. Yan. Yung mga maling inuuna sa buhay. Ano po? It doesn't need to be, something does not need to be wrong para maging wrong. Priorities nga Ang mali ay yung pag-uuna. Kaya nga sabi sa Matthew 6:33 all these things shall be added unto you. Pero seek first. Ilagay sa tamang kalalagyan. At ilagay ang Diyos sa tamang kalalagyan sa ating puso at buhay. So, wrong priorities are enemies of revival. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Anong hinahanap po natin? Naikuwento ko na lagi dito, siguro pa third time ko na ikukwento, yung mga alipin na dala-dala sa desert yung kanilang Panginoon. Ang Lord, ang tawag sa mga principal Lord. So, dala-dala nila, buhat-buhat nila yung lalagyan na parang karo na binubuhat na andun sa box yun sa loob yung prince o yung Lord. Yung sa mga Arabic nations, sa Arab nations, mayroon doon kasabihan na pag lumabas yung langkay-langkay ng mga ibon, at sino mang maliliman ng kanilang anino, cast because of the group of that birds, yung flock ng birds, yayaman o pagpapalain. Po, so swertehin, pero hindi tayo naniniwala sa swerte, mga kapatid, malas yun Joke lang po yun, joke. So, habang naglalakad nga, dala nung mga alipin, 4, kasi napo nyo, parang Ark of Covenant, parang nasali pa kayo sa libot noon, Flores de Mayo. Dala-dala nyo yung cross, 4 na hawakan, 4 yung nagbubuhat. So, eto, biglang dumaan yung grupo ng mga ibon. At dahil mapalad daw, pagpapalain yung tamaan ng anino, hinabol nila, ibinaba nila yung kanilang hari, at hinabol nila yung mga ibon ng mga alipin. So, lumabas yung Panginoon, yung Prince, yung Lord, at naunawaan naman niya. Dahil naghahanap ng pagpapala Pero to his amazement, pagtalikod niya, nakita niya yung isang alipin. Sabi niya, ba't hindi ka sumama sa mga kapwa mo alipin at habulin ng swerte at habulin ng pagpapala? Sabi po nung isang alipin, pakinggan niyo po, hindi ako masyado magaling magkwento Sabi po, no need, my Lord. I am satisfied with my Lord. And I am satisfied with my Lord. Wow! Sinong priority natin? Sinong hinahabol natin? At pag hinabol natin ng mga ito, tanda natin, in the light of Matthew 6:33, at nung kwento na yun, pag hinabol natin ng pagpapala, chances are, iniiwan natin ng Panginoon. Tama naman po, di ba? We cannot serve 2 masters. We cannot serve, yung isang master? The Lord, our God, and money. Kita nyo po, pag wala tayo sa gawain ng Panginoon, kalimitan lang naman. Nasaan tayo? Nasa paggawa ng pera. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon. Wrong priorities. Not only money, kahit mabubuting bagay, pagsala sa priority, it can be your home, it can be your family members, it can be your job.
Tama lahat yan, blessings yan ng Lord eh. Pero, dapat nasa tamang lugar sila. Hallelujah. Thank you po, Ma'am Joy. Kaya, wrong priorities are enemy of revival. Wala talagang presence ng God doon, iniwan eh. Pero for those who are satisfied with their King, with their Lord, hindi natin iiwan ng Panginoon. Aba, aalis ka pa, naando sa Panginoon ng lahat ng bagay. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ilalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Kaya po, sabi po, kailangan na magsilapit tayo sa Diyos. Nandun ang biyaya, nandun ang source, at lahat ng kailangan natin nandoon. Mga glinis kayo ng mga kamay na nadumihan dahil sa mga wrong priorities ng buhay nito. Kaya, dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Tayo ba ay namamangka pa sa dalawang akala? Pagka may blessing, talagang si Lord lang. Paano pag nawala? Sinong inuuna natin? Remember, those are testings. Ano po? Those are testings. And mind you, hindi lang pangailangan ang siyang maaaring maging pagsubok sa atin. Even yung blessings can be a trial for us. Po. So, wrong priorities. Isaiah 55:6 says, inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Hanapin natin ang Panginoon. Anong sinisik natin? Hindi naman po madamot ang Panginoon at hindi selfish ang God. Ang gusto lang niya, siya ang ating first priority. Siya ang ating first priority. Kung magkagayon, there will be revival. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. Kita nyo, parang yung mga servants, iniwan nila yung Lord nila, seeking the blessings, dala-dala ng swerte ng mga ibon na gano'n. Ano po? Alam nyo, pwede naman tayong maghanap ng pagpapala na kasama natin ng Panginoon. Kami nga po, natutuwa kami. Ako, sa aking buhay, natutuwa ako. 3 beses akong tinawag sa school, sa public school, pero ayaw ko eh. Hindi ko sinasabi yung mga nasa public school na Christian or pastors, masama. Hindi po. Sa personal ko lang yun. So, nakita ko lang na pinagpala ako ng Panginoon na while working as teacher or principal doon sa dati kong school, na Christian school, nakapag-minister ako ng ayos. Ibig sabihin, may mga trabaho na po pwede din pa rin nating kasama ang Panginoon. Kahit hindi yan Christian company, if you are with God. And eto ngayon, may mga sinishare din kami na nagaganap pa rin namin yung kalooban ng Panginoon. We're looking for people na may mga malubhang karamdaman and pray for them and introduce yung isang produkto. Ayoko naman sabihin at baka mamaya ako ay maibang kaisipan. Some other time na po. But that's the luxury ng yung wisdom ng God. We look for opportunities to earn and yet nakapag-minister pa po. Amen? Kaya, purihin ng Panginoon. Wrong priorities ay ating isa pong kaaway ng revival. Next, katigasan ng ulo. Siguro, alam na natin to. Ano po? Pag talaga matigas ang ulo, wala ang presensya ng Panginoon. Kasi, alam niyo yung katigasan ng ulo, ayan sabi nga ng ibang author pinalambot na term. Ano daw? Katigasan ng ulo ay pinalambot na term ng rebellion. Wow! Ouch! Totoo po yun. Pinalambot na term ng rebellion. Po? Yan. So, we do not have revival. Why? Because we are just as guilty as the world. Church people sin. The world sins. They drink, they steal, they lie. We too. Sometimes malungkot.
Even sa loob ng church, may nangyayari who commit adultery. They engage in sexual activity outside of marriage. Ano po? And they carry that sa puso nila. They walk in pride. They walk in hypocrisy. And remember, hindi sasamahan ng Diyos ang ganitong tao. Kung ganito ako, hindi ako sasamahan ng Diyos. And that is serious. Kapatid, we're waiting for a revival, but it won't just happen. Hindi po basta-basta mangyayari yun. Nagsisimula ito sa ating sarili. Nagsisimula ito with our desire to humble ourselves before God. Yung mag-pray tayo. Yung makita natin na sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Kaya, kung gusto po natin na magkaroon ng spark sa family, sa church, sa community, spark lang. Let us long for the presence of God. Amen? Siya nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yon ay magtatamo ng kawan. Yan ang sinasabi sa 2 Chronicles 7:14. Seek my face. Sabi ng Lord, I will forgive their sins. Po. Kaya, purihin po ang Panginoon. Santiago 5:16, magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isang iba upang kayo magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Kaya, purihin po ang Panginoon. Ang taong matuwid, hindi matigas ang ulo. Ano po? Ang taong inuunang Panginoon, hindi matigas ang ulo. Ano po? Hindi rebellion. Remember, sa Biblia po, lalo sa Old Testament, ang kamatayan o ang hatol sa rebelde ay sa rebellion ay kamatayan. Something in us, if not literally, something in us die when we disobey the word of God. When we disobey the voice of God, something in us die. Because that's rebellion. Na namamatay po yung fellowship natin with our God. Yung longing natin with our God. We want to experience. Kanina po, yung praise and worship natin. Ang hirap ba? Ang hirap mag-preach nung hindi mo kita. Ano po, hindi mo alam kung nakikinig o ano. Mahirap din kumanta nang hindi mo kita kung anong. Pero I'm singing, ano po, yung part ng mga kanta natin kanina. Nung una-una yung spiritual mentoring, kung nakakasama kayo, I tried na tumutugtog. Pero ang hirap sabayan kasi iba-iba yung iba-iba, ano po. But you know, kahit nag-iisa po yung kumakanta sa atin, he or she is leading, we can sing with her or with him. Ano po. And makita natin yung pagkilos ng Panginoon. At kung naandun yung presence ng God, remember, God inhabits the praises of His people. We humble ourselves. If we obey the word of God and stop being stubborn, if we have the right priorities, and makikita po natin, nandun yung pagsama ng Panginoon. At kung nandun ang pagsama ng Panginoon, magkakaroon. And, Father God, we thank you for this night. We thank you, Lord, na ikaw po ay siyang kasama natin. Alam po namin, bago bumalik ang iyong anak si Jesus, there will be a great harvest of souls. Ihanda mo po kami, Panginoon. We want to be participating in that great harvest of souls. Bago bumalik ang iyong anak ni Jesus. Panginoon, salamat po sa bawat isa sa gabing ito na we can always come into your throne. We thank you for the privilege na nakikita namin that you are listening to us. You hear our prayers and you actually
answer according to your will, Father. Maraming salamat po. Create in us the spirit na ikaw ang laging hinahanap, na ikaw ang pinananabikan, at secondary na lang ang ano pa mang bagay. Maraming salamat po. Continue to bless this group and empower everyone, Father God. Maging pagpapala din kami sa iba, hindi lang sa pag kami naririto, kundi pag-alis namin sa iyong presensya at sa gawain nito, we will share yung kabutihan mo, kapangyarihan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.